Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode nito pong ating segment, Ang Take Ko, Tak ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, ito pong ating topic ngayon, nagbanta si Pulong. Ha? Nagbanta si Pulong, mga kabunyog, mga kababayan. Ang banta ni Pulong, wag lang daw silang salingin. Ha? Ang banta ni Pulong, wag lang daw silang galawin ng mga Duterte. Ito, nanahimik lang kami ng mga Duterte, pero kung ginalaw nila kami, ang aso nga kumakagat pag tinapakan, iba pag kumagat. No. Sinabi niya yan January 6. Mga kabunyog. So, ang banta ni Pulong, mensahe niya ito siyempre sa administrasyon ni Marcos. Binabantaan niya na nanahimik lang daw silang mga Duterte. Nananahimik ba ang mga Duterte? parang ang layo yata. Nananahimik ba ang mga Duterte? Halos nga araw-araw nagpapa-interview siya, si Baste, si Pulong, ay si Sara. Ang mga DDS supporters, ang mga trolls, vloggers. Tapos sasabihin niya na nanahimik ang mga Duterte. Kung hindi nga lang nakakulong si Duterte, siguro lagi yung nagkukomentaryo sa nangyayari sa bansa. Ito namang si Pulong, ang sinasabi ni Pulong, nanahimik daw sila. Nanahimik ba ang mga Duterte? Sabi niya, nanahimik daw sila, pero kung ginalaw kami, sabi niya, pag ginalaw daw sila, ang banta niya, ang aso nga, kumakagat, ang aso nga kumakagat pag tinapakan. Ang warning ni Pulong, kung tinapakan sila, mangangagat. Ang aso nga daw, pag tinapakan, kumakagat. Iba pag kumagat. Kaya, unang-una, kung may bantang ganyan si Pulong, yung kanyang ama na nga ang kinulong eh. Kung may plano siyang, ano man ang plano nila, dapat matagal nilang ginawa yan. Hindi naman nila magawa yan. Ano bang pinaplano nila? Kudeta? O saan kukuha ng kudeta? Saan kukuha ng suporta? Nanawagan sila sa military ng withdrawal of support. Ilan ang tumugon? Isa. Si Cornel Munga. Gusto nila mag-withdraw na ang military ng support. May tumugon ba sa panawagan nila? Mayroon. Si isa lang, si Cornel Mungaw. Nanawagan sila ng people power. Yung kakampi nilang si Kiko Barsaga, lulusubin na daw yung lulusobin na yung papasukin yung Forbes Park. Ilan ang dumating? 150 katao. Nananawagan si Eric Celis ng People Power, nandun sa may Robinson's Galleria, ang dumarating 50 katao. Yan yung Anong gagawin niya? I-impeach si BBM? Paano niya i-impeach yan? Suportado yan ng mga kongresista. Ito naman si Pulong kung makapagbanta. Sa totoo lang, ang tagal-tagal na nilang gustong gumanti sa administrasyon. Gusto nilang i-impeach ito, hindi naman nila ma-impeach. Gusto nila itong paltarsikin sa kudeta, hindi naman nila magawa. Walang support. Gusto nilang mag-people power, hindi rin nila magawa. Wala namang suporta ng tao. Anong binabanta niya? Ang binabanta ba ni Pulong yung binanta ni Sara? Ipapapatay sila PBBM at kakasuhan na naman sila niyan. Kung makapagbanta ito si Pulong, akala mo naman napakalakas ng suporta sa kanila. Malakas ang suporta sa kanila ng mga vloggers ng DDS saka mga trolls. Pero pagdating sa tao, wala. Ang nag-mobilize ng malaki, Iglesia ni Cristo. Pero ang Iglesia ni Cristo, hindi naman yan openly kakampi sa kanila sa Duterte at lalaban sa Marcos.
Kaya nga nung gustong sumama ng mga DDS doon sa Luneta, hindi pinapasok ng mga iglesia. Di ba? Kaya yan sinasabi na yan ni Pulong, pag kinagat sila, yung inaresto yung kanilang ama, yung kanilang pinaka-leader, pinaka-idolo, pinaka-tatay, may nagawa ba sila? Wala. Nung inaresto si Kibuloy, may nagawa ba sila? Wala. Oh. Sa totoo lang, ang mensahe na yan ni Pulong, wala naman yan. Pag ano daw sila, nananahimik daw silang mga Duterte. Pero pag ginalaw daw sila, anong gagawin sa kanilang ginalaw? Papatayin sila? Hindi naman sila papatayin. Hindi naman ganun ang administrasyon na ito ni Marcos. Hindi naman mamamatay tao ito eh. Hindi ito tulad ng administrasyon nila nung panahon. Ang pwede sa kanila kasuhan. Yun na nga, kinakasuhan na sila ni Trillanes eh. Ayun, yun ang paghandaan niya. O ngayon, kapag inaresto siya, si Pulong, may magagawa ba siya? Wala. Wala ngang nagawa si Duterte, yung ama niya eh. Wala ngang nagawa sila Kibuloy, hinarangan pa ng mga supporters ni Kibuloy yon. May nagawa ba sila? Kaya yung ano na yan, ampaw naman yung banta na yan ni Pulong. O, wala. Wala silang, hindi nila kayang mag-people power kasi wala namang suporta ng tao. Wala naman silang kakayahan pabalik rin ang AFP, ang PNP, wala. Kung i-impeach nila si PBBM sa loob ng Kongreso, ang karamihan ng kongresista Marcos yan. Kahit na hindi na si Martin Romualdez ang speaker diyan, mahirap yan. Kaya ewan ko, ano bang tinutukoy niya na ano bang pagbabanta ni Pulong na kapag sila daw ay ginalaw, katulad nga daw ng aso, pag kinagat, ay pag inapakan, kumakagat. Anyway, karapatan niya naman yan na magsabi ng ganyan. Pero sa dami ng pinagdaanan ng mga Duterte, pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto kay Digong at pag-turnover sa ICC, maraming beses na rin sila na kumbaga piko na sila eh. Galit na sila sa mga ginawa sa kanila eh. Ano yan? Kaya lang sa kabila ng sa kabila ng galit sila, sa kabila ng piko na sila, sa kabila ng asar na sila, wala namang magagawa sila. Dahil wala naman silang sapat na pwersa na. Ang AFP at ang PNP hindi naman sasama yan sa kudeta o sa withdrawal of military support. Ang tao hindi naman sasama sa people power. Yung anong pagbabantaan sinasabi ni Pulong na pag tinapakan daw sila, mga Duterte, kakagat. Ang pinakamalala na sa kanilang nangyari yung pag-aresto kay Digong at pagdala sa ICC. Nung nagrally sila sa Liwasan matapos yun, wala naman halos tao. Anyway, ito namang si Guanzot, kung ano-anong pakulo. Ito, hindi pa rin makamove on dito sa pang-aasar ni Yusek Claire Castro. Nag-post si Guanzo ng niya, date niya raw. Nag-date daw sila ni Chucky Claire. Ang tinutukoy niyang Chucky Claire yan, yung Chucky doll. Tawag niya dyan Chucky Claire. Alam naman natin ang context niyan. Di ba kasi si Claire Castro kasi, yung palace press officer, si Sara Duterte daw, pag naririnig yung PBBM na pangalan, pag nagagalit, kamukha nung yung manika na murderer. Si Chucky. O di syempre, napikon yung mga DDS doon. Mayroon pa ngang nagsasabing ipapadisbar si Claire Castro. Ewan ko kung ano ng plano nila doon. Si Claire Castro naman, lalo namang ginaganahang asarin sila. Naglabas pa ng isa pang Chucky doll. Yung Chucky doll naman na masaya. Hindi yung murderer, yung mamamatay tao, pumapatay na manika.
Kaya nga hanggang ngayon yang kantyawan na yan tungkol sa Chucky, patuloy pa rin. Nung isang araw nag-guest si Claire Castro dun sa 4 Alas, Chucky na naman ang topic. Kaya itong sila Guanzon din at mga DDS, hindi rin tinitigilan itong si Claire Castro. Ayan may mga pakulo naman itong pautot naman si Guanzon. Ito naman si Guanzon, ha? Ano daw siya? Hindi daw siya DDS. Ang pagtatanggol niya kay Duterte, sobra pa sa DDS eh. Ah, tatakbo yan si Guanzon na senador sa 2028. Sa line-up yan ng DDS. Kasi hindi naman siya makatakbo na sa party list. Hindi na siya makatakbo doon sa kanyang PWD. P3 PWD pala. Nung una, nanalo yung party list niya, yung P3 PWD, nung 2022. Pero ang dahilan nun kaya nanalo yon, grabe yung exposure niya sa mga campings. Kasi Lenny siya nun eh. Halos lahat ng rallies ni Lenny sa iba-ibang lugar, nagsasalita si Guanzon. Siya lang yung party list na binigyan ng ganung pagkakataon na magsalita sa stage. O di syempre, pag pinapakilala siya, pag magsasalita sa mga rallies ni Lenny, ang first nominee ng P3PWD party list, Rowena Bing Guanzon. Siya yon. Pero nung matalo kasi si Lenny, nanalo si PBBM, Duterte na ito ngayon. Lalo na nung nag-away na yung Duterte, Marcos. Pero sa totoo, nung nanalo yung P3PWD niya, nag-meeting yung mga kongresista, nandun siya, mainit pa yung pag-uusap nila ni Martin Romualdez at saka ni Sandro Marcos. Excited na siyang kaupo. Kaya lang, nung June 30 na, yung simula na ng uupo na yung mga bagong elect na mga kongresista, siya dapat uupo siya sa P3PWD, hindi pinaupo. Pero ang hindi nagpaupo sa kanya, hindi naman ang nagmaniobra doon sila Martin Romualdez eh. Ang nagmaniobra doon sila yung Duterte Youth at saka sila Topacio. Ewan ko kung alam niya yan ni Rowena Guanzon. Sila Topacio ang maniobra doon hanggang Korte Suprema. Nung gumalaw diyan sila Topacio. Ngayon kamping-kampi siya sa Duterte. Hindi nagpaupo sa kanya, mga kasamahan niya, yan, si Topacio, saka si Cardema. Galit na galit sa kanya si Cardema, galit na galit sa kanya si Topacio. Ganon din si Topacio, galit na galit din sa kanya. Pero pareho sila mga DDS. Pareho sila mga Duterte. Ngayon, dahil hindi na talaga siya pwede dyan sa P3PWD na yan, hindi na rin nanalo ngayong 2025. Kasi wala na, hindi na rin sinuportahan ng mga kakampings. Hindi rin sinuportahan ng Duterte. Ngayon, ang plano niya, malamang tatakbo yung senador. Kung tatakbo kasi si Sarang presidente, gusto niya na kunin siya ni Sara, isa sa mga kandidato ni Sara sa pagkasenador. Para makuha siya ni Sara, kailangan ipakita niya yung loyalty niya sa Duterte, sa DDS. Kaya yan si Guanzon. Bagamat hindi niya sinasabing ayaw niyang aminin na DDS siya, yung mga ginagawa niya. Dito, mainit ang mga DDS dito kay Claire Castro. Kaya ito ngayon pinagdidiskitahan dati pinagdiskitahan yan. Pinag-initan yan si Ronald Llamas. Ngayon naman si Claire Castro. Ewan ko kung sasagutin niya ni Claire Castro. Pero yan, ang style naman niya ni Guanzon, yung mga bardagulan. Di ba yun yung kilala niya, bardagulan. Ngayon, para yung mga DDS, ang mga DDS kasi mas ganado. Ang mga DDS yung mga DDS na yan, vloggers, yan, saka yung mga supporters, gustong-gusto nila na tinitira ni Guanzon ang mga si Llamas, si Claire Castro, yung mga yung mga identified sa Marcos, lalo na, talagang paborito niya yung tirahin. Kasi, mas natutuwa sa kanya ang mga DDS.
Siya naman, gusto niya makuha yung tiwala at suporta ng DDS para pag tumakbo siya sa 2028, kasi may mga DDS din na nag-aalangan sa kanya. Parang walang tiwala kasi kilala siyang kakampings eh. Oh. Tapos nung tinanong pa siya, kakamping, DDS po ba kayo? Sabi niya, hindi ako DDS. O di syempre, medyo may mga naghinanakit na DDS doon. Ngayon, gusto niyang ipakitang DDS siya. Ha? Ipakita niyang Duterte siya. Tang pagpapakita niya yan, makikipagbardagulan siya sa mga tao ni Marcos. Kaya ang tinitira niya lagi si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, pati yung mga kakampings na na tingin niya kumakampi sa Marcos. Huh? Tinitira niya si Llamas. O ito ngayon, paborito niya rin dito si Claire Castro. Eh kasi si Claire Castro, bardagulan din ang style niyan. Di ba? Bardagulan din yan si Claire Castro. Pareho sila ni Guanzon. Nakikipagbardagulan din si Claire Castro. Itong si Claire Castro kasi ang spokesperson na nakikipagbardagulan. Yung mga dati kasing spokesperson, hindi naman nakikipagbardagulan. Mababait, mga refined kung magsalita yung mga dating spokesperson ng Malacanang. Ito hindi. Talagang tinitira si Sara, tinitira kung sino-sino sa Duterte. Nito ni Claire Castro. Kaya napipikon ng mga DDS. Kahit si Pulong, tinitira yan si Sara Duterte. Anyway, ewan ko kung anong magiging reaksyon ni Chucky. Chucky Clear ang tawag nila kay Chucky. Anyway, abangan natin. Pero si Claire Castro naman, tinatawanan na lang yan eh. Tinanong na naman hindi ko pa nga pala napanood yun. Tinanong si Claire Castro dun sa 4 alas eh. Anyway, ito, mga kabunyog, mga kababayan, ayaw na raw umuwi ni Duterte, Pilipinas, hanggat presidente pa si Marcos. Yun ang sabi ni Pulong. Sabi ng kanyang ama daw, ayaw na daw muna ng kanyang ama. Gusto na lang daw muna, doon na lang daw muna sa dahig. Hanggat ang presidente pa daw ng Pilipinas, ay ito tawag niya kasi bangag. Ang tawag kasi ni Pulong kay Marcos, bangag. Kaya hanggat presidente pa daw ang bangag administration, ayaw na daw ni Duterte, doon na daw muna. Ewan ko kung totoo yan. Siguro, ano yan, ano namang kinakatakot ni Duterte kung umuwi sa Pilipinas? Kung umuwi naman si Duterte sa Pilipinas, kung payagan na, kung payagan ng ICC ng interim release, o kaya makalaya na ito, hindi naman gagawa ng masama si Duterte sa Pilipinas. Ipapapatay ba yan ng Marcos? Ako sa karakter ng administrasyon ng Marcos, hindi naman ganun eh. Ang una munang tanong, makakalaya ba si Duterte? Ito naman si Pulong. Kung makapagsalita, sabi ni Pulong, kung makalaya daw ang kanyang ama, ayaw na raw munang umuwi sa Pilipinas hanggat ang presidente pa ay ang bangag na administrasyon. Unang-una muna, makakalaya ba ang kanyang ama? Yung interim release, wala na yan. Yun na lang, jurisdiction. Kasi challenge nila yung jurisdiction ng ICC. Nagdesisyon na yung pre-trial chamber na hindi. Kaya lang nag-appeal. O hindi pa natin alam ang magiging desisyon ng appeals chamber. Hindi pa. So ngayon, itong si Pulong, tawang ko kung saan nanggagaling yung sinasabi niyang kung ma-release daw ang kanyang ama, hindi babalik na muna sa Pilipinas, sabi daw ng kanyang ama. Doon na daw muna sa dahig, sa the Netherlands, hanggat ang presidente pa ng Pilipinas ay si Marcos. Ewan ko kung seryoso yan. Eh bakit pala kayo nagpapapirma ng nyo? Di ba mayroon sila yung tay, kami naman. O ba't pa sila nagpapapirma ng ganun? Ayaw naman palang umuwi ni Duterte. O drama lang ba yan ni Duterte? Drama lang ba? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari kay Duterte, kay Digong, pinakamalaking torture kay Duterte, ako lang ewan ko kung mag-agree kayo sa akin. Si Duterte, hindi naman na talaga yan mahilig maglalakad, magbabiyahe, Okay na sa kanya yung laging nasa isang lugar lang.
Ang gusto niya, okay na nga sa kanya yung nandun lang sa Davao. Hindi naman na yan magbabiyahe kung saan-saan. Hindi naman ganun ang karakter ni Duterte. Kung sa edad sana ni Duterte yan, kung hindi siya nakulong sa ICC, ang mangyayari sana niyan, nandun lang siya sa Davao. Ang gagawin niyan, pupuntahan siya ni Miguel Aldia, ni Martin Delgra, nila Panelo, magkikwentuhan sa isang hotel. Tapos, mag-ano-ano siya ng kape o kaya ano, kung ano mang maiinom, wine siguro, tapos uwi na naman siya. Kwentuhan lang ang hanap niyan. Ang kahanap niya ni Duterte kwentuhan, pero ang gusto niyang kakwentuhan siyempre yung mga politiko at saka mga nakasama niya, sila Panelo, sila Miguel Aldia, o sila Martin Delgra. O kung si Kibuloy sana hindi nakakulong yon. 'Di ba laging ang kinulan nagkikwentuhan sila ni Kibuloy? O, ganun sana ang gusto niyan. Tapos uuwi na naman doon sa bahay niya, magpapahinga. O, tapos makikipag-ano na naman, kwentuhan lang ang hanap niyan. Matanda na yan eh. Kaya lang ang nangyari ngayon sa kanya, nakulong sa ICC. May kakwentuhan ba siya? Yes. Pero mga anak niya, kapamilya niya, abogado niya. Ang hinahanap niyang kakwentuhan, yung mga abogado, politiko, miyembro ng gabinete na kasama niya noon. Kaya actually, kung si Duterte nakakulong sa ICC, pwedeng magdalaw sila Miguel Aldia, sila Panelo, sila Martin Delgra, yung mga PDP, sila Bato, sila Bongo, okay lang yan kay kay Duterte kahit nakakulong sa ICC. Ang problema niya lang ngayon, wala na siyang connect dun sa mga tao na yon, bawal. Oh, yun ang malaking torture sa kanya kasi ang hilig niyang kwentuhan makipagyabangan, pag-usapan mga babae, yun ang hilig ni Duterteng pag-usapan. 'Di ba kaya nga naano si Trillanes? Sabi ni Trillanes, pinatawag ako, nag-uusap kami, panay pinag-usapan, babae, pinatay niya. O yun ang gustong mga topic ni Duterte. Kaya lang hindi niya na yan ngayon ma-discuss. Kasi ang laging nandun sa kanyang pumupunta, sila Kitty. Kasi yun na lang naman ang pinapayagan. Kaya yun yung torture kay Duterte. Yung lagi, may kausap siya, pero mga kapamilya. Pero kung sa totoo lang, nakulong siya sa ICC, tapos pwede namang bumisita sila Bato, Bongo, sila Marcoleta, yung mga ano niya, Lambino, yung ano yan, okay lang sa kanya yan. Lagi siyang may kakwentuhan. O, ngayon wala. Nakikibalita na lang siya sa nangyayari sa Pilipinas sa kwento nila Sara. Sa kwento nila Pulong, nila Baste. Kaya, ano yan. Anyway, drama na naman siguro yan ni Duterte na ayaw umuwi. Siyempre, gusto niyang umuwi. Gusto niyang pumunta ng Davao. O, doon na naman siya sa Davao, makikipagkwentuhan sa mga Ila Panelo, Miguel Aldia. Tapos kung may mga issue sa bansa, i-interviewin siya. Sasabihin niya ang stand niya. O, ganun lang naman. Ngayon, kaya yan sinasabi ni Pulong ayaw umuwi. Sus naman. Drama lang yan. Okay, mga kabudyong mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.